Hello, hello, hello mga ka-fresh, mga kaibigan natin online. At this time naman, ako ibibigay naman namin sa inyo ang aming interview sa napakagandang si Miss Chris Bernal ng GMA7. At napag-usapan nga natin ang tungkol sa kanyang pagiging luka-luka nung siya ay bata-bata pa at baliw na baliw pa sa pag-ibig. Pero bago natin yan ibigay sa inyo ating interview kay Chris, huy, mag-likes, subscribe, and share. O kaya mag-subscribe, share, and like sa ating YouTube channel at mag-follow din sa ating mga social media accounts sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, at sa X Media. At kamakailan nga lang ay na-interview natin si Chris at mapapanood nyo ang kanyang mga revelasyon kung gaano siya kawaldas bilang jowa at tinatawag niya ang sarili niyang sugar mommy o sugar girlfriend. So narito na si Chris sa aming exclusive interview sa kanya. Panoorin natin. Chris, na-offeran ka na ba dati ng kasal? Na-engage ka na ba? Parang meron pa, di ba meron mga ganun yata? Ano yun? Na-engage ka na ba? Ay, hindi, almost. Na-offeran ka na ng engagement noon. Hindi pa naman, pero parang papunta na doon. Parang yun na yung plans. Papunta na doon. Buti na lang talaga yung Non-showbiz ba na showbiz? showbiz. Showbiz. As in. Paano papunta? Nakailang ano kayo? Nakailang months kayo, years kayo noon? Mga 4 years. Alam ba namin to? Hindi. Sikreto? Papunta, parang gusto na pumunta doon na parang willing to lie low na. To settle. Willing to lie low the career to settle. Pero hindi natuloy kasi Dahil? not because of me. Wow, ako'y mabait. Wala lang, parang hindi lang meant to be. Pero ready ka naman at that time. Ready ako that time because siguro napagod din ako sa showbiz nung time na yun na gusto ko rin mag-settle. Kaya sunod-sunod yung mga shows ko. Na nasa isip ko na talaga mag-settle. Pero hindi natuloy. Huwag na natin pag-usapan. Pero sabi lang, gaga ka raw talaga sa sa pag-ibig. As in, luka-luka ka, gaga ka. As in, parang hopeless romantic ka, na kapag ka may jowa ka. As in, parang all mine to give. Ano ako, gaga ako sa love. Waldas pera. Ubus ako. Ubus ako! Totoo, ubus ka. Nung mga Yun ang ano panahon. ko love language ko Gift. Marigalo ako. Like ano? Mahilig ako sa fancy, yung mga ganyan. Like ano mga fancy? Marami. Mga branded din. As in, pag bumibili ka ng ano, Mga travels. travel. Ay, natatandaan ko noon. Mahalin, ganun. Natatandaan ko noon na meron kang jowa Oo. na ikaw nagbayad ng travel expenses nyo pero hindi natuloy. Tama ba ako? May ganun. Ako lahat. Ako lahat. Pero pag baliw talaga ako, hindi ko nakikita yun. Hindi ko nakikita yung gastos. Oo. Pag break na, doon ko na makikita na, teka lang laki pala na gastos kasi. Ba't ka naman naging ganun? That Ganun time? ako ma-in love Siguro dahil love language ko nga is yung ganun, maregalo. Gift ng travel, gift ng mga kung ano-anong luxury, ganyan. Hindi ka na nagbibigyan ng pera. Nagbibigay din ako ng pera. Ano pinaka malaki? Maliit lang, hindi naman sobrang lang. Mga 10,000, mga gano'n that time. Hindi naman. More. 500. Mga ganun. 500. 1,000. Mga ganun. Regalo ko. Hindi pera or item na worth. Parang both. Nagbigay ka ng 500,000. Parang both siya, na parang nilagaluhan ko siya ng mamahalin and then may cash pa. Baliw ako before. Pag na-in love talaga ako, like, wala akong nakikitang iba, siya lang. And then, I'll spend talaga. Oh my gosh, buti naman talaga, hindi ako napunta doon. Oo nga, no? Kaya happy life ako, pero naisip ko pa rin yung mga sayang na nakabili na siguro ako ng
sports car. Yun sa laki na nagastos ko sa mga lalaki. Kabataan days ko yun, syempre. Marami pa tayong mga maling nagawa. Akala natin magaling na tayo. Alam na natin ang lahat sa buhay. Kasi at that time, peak yun ang career mo, and then ang taas-taas ng talent fee mo, isa ka sa may pinakamataas Uy. na talent fee. Guaranteed contract. Sunod-sunod lang yung shows ko noon, kaya nakaipon ako. Ending, napunta sa lalaki. Matagal na yun. Actually, mag-give talaga ako pag sa relationship. Pero ang tawag, ikaw ba, lahat naman naging jowa mo, ganun ka, kahit dun sa mga short-lived lang? Oo. Tapos, na-challenge ako. Kapag inaayawan na nila ako, doon ako na-challenge. O paano inaayawan? Ayoko yung kasi, ayoko yung masyadong pag-give sa akin. Gusto ko yung medyo nagpapakipon. Huh? So, pag na-challenge ako, doon ako na, ayaw ko. Sige, gagawin ko itong mga to. Naghahabol ka ba? Naghahabol ako. As in. Magpatay na patay talaga ako. Kailan ka nagising sa... Ano to, parang, ang tawag doon, parang, natataranta ako. Natatakot ka na baka lumayo, ganun. Oo, ganun. Hindi ikaw yung nakikipag-break. O may ganun, may time na ganun. Ako din, pag na-turn off ako, once na na-turn off ako, madali din naman akong kumawala. Yung hindi mo na ako mararamdaman. Yung gets mo na yan kung ba't di ako nag-reply o sumasagot. Mabilis ako ma-turn off. Hindi ka naman yung tipo ng banging or in love na pero pang second chance. Ay, hindi. Mga second chance din ako. Second chance. Anong saturation point mo? Yung a deciding factor para sa'yo na ayaw mo na. Ganyan. Pag siguro may third party na. Talaga, May third party na ayoko na talaga. red flag talaga. Red flag talaga sa akin ang third party. Doon sa mga naging jowa mo, ilan doon ang nag-third party? Merong Wala third naman ako party. masyado naging jowa. Ilan doon? Ang mga nag-third party. Parang lahat sila. Lahat sila! Lahat. Mabait kasi ako eh. I mean, hindi mabait pala. I mean, loyal ako. Kahit landiin ako, nari may boyfriend ako, tapos landiin ako ng ka-love team ko. Hindi talaga ayaw. Hindi ako gumigil.